Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. On Diary 11, 11, 1, 1, 1, 1. Today is the renewal. That is the profession of vows in the course of a solemn celebration. As the sisters were making their vows, I heard angels singing in various tones. Holy, 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 with chanting so delightful that no human tongue could ever match it. Ngayon ay ang pagpapanibago ng mga panata. Ibig sabihin, ang propesyon ng mga panata sa kurso ng isang taimtim na pagdiriwang. Habang ang kapatid na madre ay sumusumpa sa kanilang mga panata, narinig ko ang mga anghel na umaawit sa iba't ibang mga tono. Banal, banal, banal. Na may napakagandang pag-awit na walang sinamang dila ng tao ang makapapantay nito. Renewal of vows, profession of vows. Tagal na, no? Nakasurvive si Faustina sa pagiging madre sa loob ng kumbento, sa labas ng kumbento nung siya ay ma-hospital. So, merong renewal ng vows na tinatawag, no? Parang marriage vow, meron na rin ngayon na renewal, taon-taon niya pinare-renew sa atin sa simbahan. Meron ding iba ito doon sa marriage vows, renewal of marriage vows na gustong ipasa batas. Kasi merong parang tinitingnan nila human thinking and human side that marriage should be renewed kasi meron parang expiration. So pag nag-lapse na yon, you have to take the renewal. Pero hindi ganon yung renewal of vows na ginagawa sa mga simbahan. When we renew our vow, personal vow to the Lord, we should have vow to the Lord. Meron tayong dapat na maging vow o panata. Anong gusto mong ipanata sa Panginoon? Minsan, halimbawa, mayroong isang parang himala na nangyari sa buhay ng tao. Halimbawa, nakasurvive sa isang aksidente, no, nabuhay. Nangyayari pag ganun, kakaroon ng panata. Alay ko ang buhay ko sa ganito, sa ganyan. Nagkakaroon ng panata para sa Panginoon. Yun ay nangyayari kapag may mga bagay nga na isang himala. Ano pa yung ibang vow natin, ano? Actually, hindi man natin kailangan na umailalim doon sa ganong sitwasyon, yung mahimala, yung parang namatay ka, nabuhay ka, yung ganon, kasakit ka, nakasurvive ka. Hindi naman kailangan na ganon para magkaroon tayo ng panata sa Panginoon. Napakaganda na at this point, meron na tayong vow na ibinibigay sa Panginoon. Sa mga madre, meron silang tinatawag na vow of chastity, vow of poverty, ganyan. Pinaninindigan nila yun. Kasi vow no? Yung pag sinabing vow, talagang hindi ito isang ordinaryong pangako na napapako. Ito talaga by all means, kailangan mong gawin. Tutoksohin ka sa mga ganitong pagkakataon at iaalaw yan ng Panginoon para sukatin kung hanggang saan ang ating kakayahan na gampanan ng ating panata.
And during this vow, kahit hindi tayo na madre, no, when we take our vow, yung personal lang, hindi mo kailangan may sinumpaan talaga na in public. No? So, halimbawa, meron tayong vow na napakadakila para sa Panginoon. Pinapangako ko, halimbawa, na isinusumpa ko na simula sa araw na ito, example lang, simula sa araw na to, ako ay maglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Napaka-solemn ng vow na yun, ano? When we utter those words, ganun din ang mga anghel ay nagpupuri. Hindi natin narinig, pero nagpupuri. Sinong pinupurihan nila? Ang Panginoon. Thrice holy. Kaya nga yan, 3 beses inuulit yan. Holy. Holier, holiest. No? Ibig sabihin, first level, comparative level, superlative. Ito yung pinakamatindi na kasi nga superlative the most. Kaya kapag inaawit natin yan, sa panahon ng misa, inaawit yan Kailan ba yan inaawit? Inaawit yan during the consecration. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Panginoong Diyos na makapangyarihan. So, during the Mass, sinasambit natin yan. At kapag sinasambit natin yan during the Mass, Holy, 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 heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest. Isang pagpupuri yan. Kapag sinasambit natin yan, kasabay natin ang mga anghel na nagpupuri sa Diyos during the consecration. Yun ay hindi vow, no? Yun ay consecration. Pag-alala sa ating Panginoon. So, yung words na holy, 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 heaven and earth are full of your glory. Heaven, langit, earth, lupa. So, hindi na lang nagaganap sa langit, nagaganap din sa lupa. Hindi lang sa lupa nagaganap, nagaganap din sa langit. Simultaneous heaven and earth. No, kaya pag tayo nagpupuri sa Panginoon, nagaganap yan dito sa lupa at sa langit. At kapag tayo ay nagkakaroon ng vow, ng isang panata sa Panginoon, lalo na kapag yan ay pinaninindigan natin, lalo na kapag yan ay sa panahon ng tukso, dun sa vow na yan ay nalalagpasan natin. Katulad din yan ng profession ng vow or renewal of vows na sinasabi ni Faustina, heaven and earth are full of your glory. Nagpupuri, nagpupugay, umaawit ang mga anghel. Again, hindi natin naririnig subalit kasabay natin silang nagpupuri. Sa 33 days to merciful love, mayroong part doon na paano ba natin pananatilihin ang ating tiwala sa Panginoon. Ang sabi daw ni Father Michael Sapochko ay by giving praise and thanksgiving, sa pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Parang ordinary lang, no? Paano magagawin yan? And so, simula noon, alam niyo ba, kapag inaawit na yung papuri sa Diyos sa kaitaasan, ninanamnam ko. Pinifeel ko yung pag-awit na yun. Dahil yun ang isang makapagbibigay sa atin ng senyales na tayo ay tapat, na tayo nananalig sa Panginoon. So, dalawang bagay, no? Praise and thanksgiving, and then holy, holy, holy. These are powerful parts of the Mass na maaari natin talagang lunurin yung sarili natin sa banal na awa. And when we do that, para kang makakaranas ka ng kakaibang pakiramdam.
lumulutang, para lumulutang, and nearing tayo ng experience na yun na binibigay sa atin. Bakit si Faustina? Anong ano siya, no? Tuwan-tuwa siya dyan eh. Marinig mo lang kasi yung mga anghel na umaawit talagang, iba kasi yung boses nila, di ba? Iba yung tono nila, iba yung octave nila, iba yung mga voices nila, hindi lang soprano, hindi lang, pag pinakinggan mo, napaka ano sa pakiramdam, napakagaan. Parang nanonood ka rin ng isang konserto. Iba-iba na yun, no? Yung nagkakaroon ng iba-ibang tipa ng musika. Napakaganda sa ng pakinggan. Hindi lang isa ang kumakanta, napakaraming tinig ang kumakanta. But those music played during the opera, napakataas din ng vibration. So it's like hearing angels singing. And when you are able to reach a higher vibration, then you are nearing heaven. Malapit ka na sa heaven. Kapag mga mabababa ang vibration, di hanggang dito ka lang sa lupa. But try or aspire for higher levels of vibration. You are nearing heaven. And so, yun yung katumbas, no, ng pagre-renew o pagpapanibago ng ating vow, or when we are passing temptations na kumukontra sa ating panata, or when we are hearing Mass during this period of praise and thanksgiving and the singing of the Holy, Holy, Holy. Try nyo yan, no? So when you attend Mass today, try nyo yan. Wala tayong papuri during this season. Sana pa tayo magpapapuri sa panahon pa ng Easter or sa Saturday night. Pero yung Holy, 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 lalo na kung aawitin. Kasi iba talaga pag inawit mo. No, kesa doon sa sinabi mo lang, Santo, 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 yung dinasal mo lang. Iba yung vibration nun kaysa sa inawit mo. Yung Hosanna in the highest. Mas maganda po talaga inaawit. Kaya, yung mga pare, papansin nyo, yung kumakanta talaga, inaawit ang misa, nasa higher vibration ka nun. When you hear them sing, pasalamat ko. Hindi man yan mga ngas kumanta kung hindi maganda ang boses, no? Pero, singing has a higher vibration rather than kaysa doon sa sinasabi lang. Yung ganito, no, nagsasalita lang, mababa ang vibration. But when I sing, lalo na kung nasa soprano level ka, no, or talagang ano po yun, no, higher vibration, higher and nearer heaven.